Pump up the baseline. Pump up the Hanap nyo ba yung 3-wheeler na 2-in-1? Pang partner sa negosyo at pang pasada? Well, kasama natin ngayon guys, ang isa sa world's #1 3-wheeler, si Bajaj Maxima. So in this video guys, pag-uusapan natin dito yung specs, features, at syempre yung updated price. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong 3-wheeler na to. Let's go! So sa mga nagre-request ng Bajaj Maxima guys, ito na yung pinakahihintay nyo. So kung natatandaan nyo guys, na-review na natin yung younger brother nito, which is si Bajaj Maxima RE. So before muna ang lahat guys, dito na muna tayo sa kanyang technical specs. Of course, this 3-wheeler is powered by 236.2cc, air-cooled, single-cylinder, 4-stroke, 4-valve at single overhead cam. Ito ay merong transmission na 4-speed forward and 4-speed reverse, manual wet, multi-plate clutch. Ito ay merong max power na 8.19 kilowatts at 4,500 RPM and max torque of 20.45 Nm at 3,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity guys, hindi ka na din mabibitin dito sa 3-wheeler na to dahil meron siyang malaking fuel tank capacity na 8 liters. So ito guys, nandito yung kanyang fuel tank. So, may nakalagay dito na petrol. And sa long ride, hindi na kayo mabibitin kasi napakatipid din ito sa gasolina. So, pagdating sa kanyang average fuel consumption, ilalagay ko na lang dyan sa screen. So, si Bajaj Maxima guys, dito kay LYR, meron silang available color na yellow. So, yung nakikita nyo dito, yung RE, yan, nakahilera na yan, puro RE yan. Red, white, blue, at saka meron din silang yellow kagaya nitong kay Bajaj Maxima. So yung pinagkaiba ni Bajaj Maxima guys is mas malaki siya kumpara kay RE. Tapos mas marami kang mailalagay dito na if ever gagamitin mo to sa negosyo, marami kang mailalagay dito. Foldable din yung seat niya unlike kay RE. So si Bajaj Maxima nga pala guys ay mas malakas yung hatak at saka yung power niya kumpara kay RE. So dito tayo muna sa front. Of course, same lang din kay RE, meron siyang wiper dito. So pag maulan, makakaasa kayo guys na hindi magiging sagabal yung tulo ng ulan sa pagmamaneho ninyo. So kumbaga parang sasakyan din siya, no? At the same time, nandito yung kanyang side mirror, left and right. At yung side mirror niya guys, medyo malaki na din. So, hindi na kayo mamumroblema kung sino yung mga nakasabay nyo, nakasunod sa inyo. Mas ma-aware kayo para safe din yung pagbabiyahin nyo. Turn signal light is bulb type. Ayan, left and right. Tapos, kanyang headlight guys is naka-halogen. Bulb type pa rin yan, pero napakalakas po ng buga niyan pagka gabi. Nandito yung susi niya guys, no? Try natin i-check yung mga lights niya. Tapos, yung wiper niya is i-on natin. Ayan. So, ito yung lights niya, no? So, in-on natin para makita nyo. Napakaganda po ng wiper niya, guys. Bali, hakop niya lahat yung sa windshield niya. Tapos yung turn signal niya, ganito siya kaliwanag pag umaga. Yun nga lang, sa headlight niya, hindi siya naka-on. So, i-start natin yan mamaya, guys, para marinig nyo din yung kanyang engine sound. So, dito, meron siyang emblem dito, guys, na Bajaj Maxima, which is yung name niya. Yung horn niya nandito. Tapos, nandito yung kanyang front wheel. Ayan.
Monoshock yung suspension niya dito guys. And sa mga nagtatanong, tubeless po ito. So pag mapako, hindi siya basta-basta magpa-flat. At meron siyang tire size sa front guys na 4.00 by 10. So, dito naman tayo dumako guys sa loob. Ayan. So dito sa loob guys, check natin yung mga information meron dito. No? So, yung pagdating sa dashboard niya guys, dalawa yan. So, dito sa kabila, analog siya guys, ano? Nandito yung kanyang fuel gauge. Tapos, nandito yung check engine. Ayan, neutral, high beam, low beam. Ayan. Tapos, dito naman sa kabila, nandito yung speedometer, odometer, turn signal, indicator. Ayan, left, right. So, malalaman mo guys kung naka-on yung inyong turn signal kasi napakaliwanag naman ang blink na kanyang turn signal. Tapos ito nga pala yung kanyang manibela. Pagdating sa manibela guys, naka-naked. So yung information naman dito pagdating sa manibela guys is meron siyang, ayun yung horn. Diba? Napakalakas ng busina ng kanyang horn. Tapos meron siyang park light. Ayan guys. Ayan. Tapos wiper. Ito yung wiper niya. Pindutin nyo lang yan. Tapos pag umulan, yan, tanggal yung tulo ng tubig dyan. Yan, off na natin to. Tapos, pagdating naman dito sa kabila, nandito yung kanyang turn signal, high beam, low beam. Ayan. Tapos, ito yung kanyang parang, kumbaga, cambia, no? So, sa 2 wheels, guys, yung cambia is nasa paanan. Pero itong sa 3-wheeler, nandito sa, ayan, nandito sa kanyang handlebar. Or nandito katabi ng kanyang grip. Ayan. Tapos, pag i-on mo to guys, kumpara kay Bajaj RE, pag i-on mo yan, kailangan mo pang humawak dito. Kumbaga yung kanyang kickstart is hand start kay RE. Pero itong pinagkaiba kay Bajaj Maxima, wala po siyang hand start, no? So, ito guys is handbrake po ito. Hindi po siya hand start. So, handbrake po ito guys, pag magpa-park kayo para hindi po dumasdos itong 3-wheeler na to. So, pakita ko yung sa inyo kay RE guys. So, kailangan nyo po itong gamitin pag mag-start kayo. So, pag maubusan siya ng baterya, meron pa kayong pag-asa guys na mapapaandar tong si RE. While itong si Maxima, aasa ka lang po sa kanyang key or sa kanyang ignition para ma-start po itong 3-wheeler na to. So, check natin, no? Ayan. O, diba guys? Mas high-tech itong si Maxima kumpara kay RE. Yun nga lang, kailangan mo i-check yung battery health ng motor na to or ng 3-wheeler na to para nang sa ganon, pag halimbawa magbabiyahe ka sa malayong lugar at ito yung ginamit mo, hindi ka titirik. No? Tapos, pagdating dyan, so again, ito yung handbrake, tapos ito yung kanyang cambia. So, mas malambot po yung cambia niya guys pag pag tumatakbo. So, neutral, ayan yung primera, ayan, segunda, wait lang, segunda yung dito, tapos tercera, kailangan itong parang tuldok na to, naka-point kung anong gear ka, ayan. Tapos, pagdating naman dito, compartment to guys, pwede mo ilagay yung mga important belongings mo dito, kung maglalagay ko. For example, may iiwanan kang important na bagay dito, tapos ayaw, natatakot kang manakaw, pwedeng ilagay dito. Ayan. Kasi safe to guys, dahil nga meron siyang lock. No? Tapos, ang kinaganda dito guys, kay Bajaj Maxima, meron din siyang FM dito guys, no? Pwede nyo din i-connect yung phone nyo dito. So, ito yan. So, ito daw yung on nitong FM na to. At if ever, ayan, gagamitin nyo to, pwede nyo din isaksak yung USB nyo dito or else yung inyong SD card para sa ganun, if ever meron kayong favorite music, pwede nyo mapatugtog dito. Tapos eto nga pala yung kanyang mga speakers, isa, dalawa yan. So makakaasa kayo guys na maganda talaga yung music na ilalabas nito. Pagdating naman dito, meron din siyang charging port, pero kailangan nyo lang po bumili ng USB adapter. Parang sa ganun, habang nababiyahe kayo, ayan, nag-charge yung phone ninyo. No? Tapos, pagdating naman dito, may hazard light din siya. Nga pala guys, this one, ito po yung brake, no? Foot brake niya. Kasi ito yung handbrake eh. So, ito yung foot brake niya. Tapos, syempre, kung papatakbuhin nyo itong si Bajaj Maxima, ito yung gamit niya. So, kahit 3-wheeler siya guys, nandito pa rin yung kanyang pang-accelerate. So, pagdating naman dito, meron din siyang parang compartment dito guys, kailangan mo lang tong buksan.
So, ayan, pwede mo ilagay dito yung papers ng motor. Or else, kung ano yung mga important papers mo, pwede mo ilagay dyan. Tapos, pwede mo din isara kung, ayan, tapos mo nang mailagay dyan. Ayan, tapos, kung same din sa mga sasakyan, guys, meron din siyang mini light dito. O, diba? Ayan yung light niya. Tapos, pwede mong i-off pag hindi mo na ginagamit. Pagdating dito, ito yung kanyang hawakan. If ever merong sasakay sa inyo, pwede siyang mawak dito. And meron din po siyang seatbelt. Ito yung seatbelt niya, guys. So, yung kulay, guys, ng upuan ng driver is ayan, brown. So, leather type po siya. Maganda din yung pagkaka-stitch, no? So, dito naman, nandito yung kanyang spare tire. So, if ever mapa-flat yung gulong ng motor na to, meron siyang spare tire dito, tapos ito yung tools. And sa battery, ito po yung battery. So, pwede ka pang maglagay dito, guys, ng gamit mo if ever. Ayan. So, dito, guys, ito yung upuan ng passenger ninyo. Yung pinagkaiba ni RA kay Maxima, guys, dito kay Maxima is pwede mong i-fold itong upuan. Ayan, pwede mong i-fold. Pwede mong i-fold dito. Ayan. Pwede mong palawakin yung space dito. No? If ever wala kang angkas, guys, at gamitin mo itong Maxima for delivery, kung ayaw mo madumihan yung upuan, pwede mong i-fold ng ganyan. Parang sa ganon, lahat ng mga i-deliver mong mga gamit or else foods, dito mo ilalagay. Kaya nga siya dual purpose, guys. Pwede siya sa pangnegosyo at pwede din siya pang pasada. So, ito yung kinaganda ni Bajaj Maxima. Mas malaki din yung kanyang compartment, no? Dito sa likod kumpara kay RE. So, ito yung compartment niya, guys, pag walang upuan. At kay RE naman, syempre hindi siya pwede i-fold. Ito lang yung magiging compartment niya, no? And mas marami din pwedeng isakay dito, guys, kasi mas malaki nga siya. So, balik na natin. Anyway, guys, if ever gagamitin nyo tong motor na to pang long ride, kung trip nyo talagang gamitin to, ang kinaganda dito, nabutan kayo ng gabi sa daanan, pwede kayong matulog dito. Maglatag lang kayo dito ng maliit na foam. Ayan, solve na yung tulog nyo. Siyempre, doon sa mga safe na lugar naman, no? Tapos, meron din po pala siyang seatbelt. Yan. So, and guys, balik na natin to. So, pwede, dito may sakay. May sakay dito na passenger. Tapos, doon yung mga ipang-deliver mo na gamit or ng food. Pwede naman, ayan, in the other side. Pwede, ito, naka-set para if ever meron kang dalawang pasahero. Ayan, tapos ito naman yung space para lagyan din ng food or ng mga gamit. Tapos ang kinaganda dito, guys, meron din siyang rubber mat para sa, ayan, dito sa inyong paahan. Ayan, rubber mat yan, guys. I-set mo lang yan. Tapos nga pala, guys, ito yung kanyang door. So, pag bubuksan mo lang tong door, guys, angat mo lang to. Ayan. And sa kabila naman, ayan. So, kahit nakaupo ako dito, guys, no, merong space dito. Malaki yung space dito. So, if ever meron kang tatlong passenger, depende pa rin, guys, sa size ng passenger kung ilan yung kakasya dito. Plus, yung kinaganda dito, guys, spacious din yung floor niya dito. Pwede kayong maglagay din ng gamit dito. And at the same time, spacious din dito. Marami ka ding mailalagay dito. So, ito yung advantage kung itong si Maxima yung bibilhin nyo kumpara doon kay RE. Pero kung budget-friendly na 3-wheeler lang, yung gusto nyo, highly recommend din itong si Bajaj RE. Pero kung gusto nyo ng 3-wheeler na pwede pang pasada, pang negosyo, pang hanap buhay, highly recommend this one. Yun nga lang, guys, medyo mahal ito ng konti, no? So, yan yung pag-uusapan natin mamaya. So, balik na natin to. Ayan. Meron din tong seatbelt, guys, ano? Tapos meron din siyang hawakan. Ito yung hawakan niya. Yung seatbelt niya is... Asan na yung seatbelt niya? Nandito, nakatago. Meron din siyang seatbelt, guys. Ito yung seatbelt niya. Nakatago lang dito. So, ngayon naman, i-check natin yung sa likod. So, ito yung likod na wheel niya. So, pagdating sa likod, guys, meron siyang sukat na 4.00 by 10. Tubeless pa rin. Ayan. Tapos, pagdating dito, ito yung likuran niya. So, pwede mo naman itong i-fold kung gusto mo nang mas mahangin.
Ayan, pwede mo siyang i-fold guys. Pero kung gusto mo naman na nakababa to, pag umuulan, pwede din. Ayan. Bajaj Maxima, may decals dito na pangalan niya. Tapos, ayan, meron siyang parang ano dito guys. Meron siyang bakal dito, no? I'm not sure para saan to. So, comment down below para saan to guys. And, pagdating dito, eto guys is air filter to eh. So, nandito siya. Dugtong siya sa air filter. Yun yung sabi kanina nung staff ng Bajaj. Sa kanyang, ayan, tail light guys. Nandito yung kanyang brake light at saka turn signal light. Naka-halogen yan. No, bulb type pa rin. And same dito. So, both wheel niya guys is same lang ng size. So, si Bajaj Maxima guys, eto siya oh. Ayan. So, pagka umaga, pwede siya maging delivery na 3-wheeler. Ayan, sa pagkagabi, pwede naman siya pangpasada. Tapos, ito guys, pag full seat, kasya dito 3. Ayan. Pero kung gusto niyo ng 40-60 seat, 2 kasya, tapos may 2 maleta dito. Tapos sa 60-40 naman, isa yung kasya, tapos nandito yung mga, yung mga pinamili nyo. Tapos kung folded seat naman, dyan pwede ilagay lahat ng mga pinamili nyo if ever mag-grocery kayo. So, ang kinaganda dito guys, multi-purpose siya, pangpasada at pang negosyo. So, ngayon naman guys, pag-usapan natin yung presyo ni Bajaj Maxima ngayong 2024. So, natapos na nga natin ikutan si Bajaj Maxima guys. Kung interested kayo sa 3-wheeler na to, ito ngayon ay nagkakahalaga ng 234,888 if spot cash. Tapos kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 18,791 at monthly sa 3 years na 10,161, tapos meron siyang rebates na 400. Anyway guys, meron din po siyang 30 months which is 11,607. So pili na lang kayo dyan kung alin yung gusto nyo magiging monthly. Etong Bajaj Maxima guys is available lamang dito sa may LYR Marketing Corporation, Kanakotan, Tagum City. So kung nagustuhan nyo tong video ito, please comment down below. At kung ano pa yung next nyo gusto nyo ipa-vlog, comment na lang din kayo sa baba. Tapos na nga natin ikutan nito si Bajaj Maxima. Anong masasabi niyo sa 3-wheeler na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong 2024? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!